Yo, what is up, guys, and good evening. For today's video, or tonight's video rather, is a little bit of together with our brother 63 TV. No, he just made his Facebook page, and he was allegedly inspired by us Konono sa paghimo-himo og content. Now, ang iyaha karon is ngano daw ang or bakit daw yung ang kanyang NK400 ay magkaiba talaga yung gap ng performance sa aking 450 SR, no? So guys, yung hindi nakakaalam guys, ang difference talaga ng isang naked sport versus sa traditional sport bike, no, nakagaya sa akin is sa performance is let's put it this way na lang, no? Ang naked is built for torque, no, or arangkada talaga, at ang SR naman, or yung sport bike rather, is built for top end, no, or peak performance talaga ng speed ng motor, no. Kaya kung pansinin nyo, pag arangkada namin galing sa get-go or galing doon sa SM, medyo naiwan talaga niya ako sa first and second gear, guys. So in terms sa kung saan ang power band niya, guys, I believe na sa low RPM to mid RPM talaga ang lakas ng specs ng naked bikes compared to sport bikes na mostly ang power band nila ay andun sa middle to high or top end na rev range, no? Lalong-lalo na yung mga 4-cylinder na mga sport bike. Pero ito po guys is 2-cylinder lang po to ang ating SR, at saka 270 crank lang siya. So sa 270 crank, kung hindi ako nagkakamali, is yung power band is nilagay din nila sa middle tsaka top end na rev range, no, ang power nito. So nasa 8,000 RPM to 10,000 RPM ang peak power nito, at hanggang 13,000 RPM ang red limiter nito ng stock. Ang sa naked naman, lalong-lalo na sa pinakaunang big bike ng CF Moto, itong NK400, is nasa low bottom ang power niya, around nasa 4,000 to I think 9,000 RPM yung rev power band niya. So andun yung peak horsepower na ma-achieve ng motor niya pag in terms of ilalabas talaga niya yung full potential o full throttle ng kanyang motor, no? So ganyan guys ang one. And aside sa appearance guys, syempre number one talaga papansinin mo na naked, literal talaga siya na walang fairings sa kanyang makina, mostly wala sa kanyang makina, at saka wala siyang windshield sa may bandang unahan, no? So ramdam mo talaga yung hampas ng hangin yan pag nagpatakbo kayo ng napakamabilis ng matulin, lalong-lalo na sa highway. So makikita nyo ngayon na pag na lumampas na sila ng 100 plus kph, no, at yung hangin talaga hinahampas yung dibdib, parang magiging parachute yung katawan mo niyan. Tapos yung helmet mo, pag winawasiwas na ng hangin, sasakit talaga yung leeg mo, no? Ikukumpara mo sa sport bike na merong windshield, at ang gagawin mo lang, yuyuko ka lang, no? Hindi ka naman magsusuperman, no, kagaya ng mga underbone, ginagawa ng mga underbone, no? So pero yan guys is same concept lang. Shout out nga pala doon sa mga nagpapabomba, no? So ito guys, ang concept talaga niyan is same. Nagsusuperman ng mga underbone to reduce drag sa kanilang upper body, at saka yung ulo nila hindi talaga wawasiwasin ng hangin. Kaya nito, medyo mabilis pero magtatak-in ako niyan para hindi tatama ang hangin sa aking helmet. Ayun.
Ayun, di ba? Yan, kinapos na talaga ng power ang naked. Lilingon ko pa nga, di ba? Yan talaga ang difference ng naked saka sport bike, no? Fairings for aerodynamic purposes talaga, guys. Hindi lang po yan pa-choy-choy. Pero yun nga, napakagandang tingnan sa motor. At eto, ayun, beating the red light. Akala niya mag-green na. Ang ina, mabuti na bumigay yung scooter, no? So wag niyong tularan to, guys, kasi nagkuhan sila, no, na yung kasama ko is hindi niya lang alam na magre-red pa pala, hindi green, no? So pardon us sa aming ginawa nito. So ito nga pala, guys, papunta na kami ng Caltex nito ng NHA kasi marami ditong tambayan ng mga motor. At dito rin, isa rin to sa mga spot ng mga riding community, no? Kung saan nag-chill yung mga nagmumotor, yung mga nagpo-four wheels din, yung mga banding-banding dito nagaganap. So ito yung west side ng tambayan ng mga nagmumotor, no? Kasi meron doon kasi din doon sa east side. Kaso lang marami talagang nagwawaswasan doon. Same naman dito pero mas marami talaga doon sa kabila. So shoutout ako sa inyo, guys, at mag-ingat kayo palagi sa ginagawa niyo, ha? Kasi isa lang yung buhay niyo. Okay. So yun lang, guys. Ito, patungo na kami ng pauwi na yata kami nito, patong uptown. So na wala na masyadong gaanong sasakyan sa daan at medyo safe rin, pero yun din nga, doble ingat rin kasi maraming lasing sa mga ganitong oras na dito sa amin sa Cagayan de Oro. At yan, kasi paglasing talaga, kahit anong bomba o busina mo dyan, hindi ka talaga mapapansin dyan kasi lasing na na. So, doble ingat lang po kayo, guys, dito sa lugar namin kasi yan na talaga yung culture namin dito. At saka nagbibigayan na kami pag nakita na medyo may amats na yung kababayan namin dito. So pasensya na lang namin. So kung yung hindi amats, yun na lang yung magpapasensya, no? Para peace and harmony lang po tayo dito sa Cagayan de Oro, no? It's the city of golden friendship and mag-amiguhay lang tang tanan din, maglipay-lipay ta sa ato ang kaya, no? Dili ta manghilabot sa atong kapwa o dili pud ta mandamay sa atong kapwa. Kita maglipay-lipay tag atoa na aron harmonious atong pagpuhi dinhi, pagpuyo diri niyan. Wala poy dili pud ta ma-viral, no, nga maghinangal nga maghinubog, no. So mora to akong maingon diri, guys, kay para iwas kita og disgrasya, no? Sudi kayong kinabuhi with two wheels, guys, kay dapat kabalo ka in advance po di mong paghuna-huna kang ulog ka mag-drive ng motor. Okay? Una na, guys. So I hope nag-enjoy mo sa among di man gini lumba-lumba gid, kay kung lumba pagikuanin niya sugar ni na panas. Joke lang, 6'3". So mo siya, guys. Night ride lagi mo doon. Medyo spirited lang gid ang driving pero night ride lang gid. Okay? So thank you, guys, sa pagtanaw ni nga video and amping mo kanunay sa tanan mga taga Cagayan de Oro ug sa uban ako subscribers. Thank you so much and a happy new year sa inyong tanan. Bye-bye.